Himinto ka sandali at pag-isipan mo ito. Lahat ng bagay na ninanais mo ay naririyan na, pero karamihan sa inyo ay hindi ito mahahawakan kailanman. Nakakagulat, hindi ba? Ako man ay nagulat nang maunawaan ko ito. Ang totoo, hindi mo kinakailangang kunin ang gusto mo. Ang kailangan mo lang ay magpatunog sa parehong dalas nito. Parang kalokohan, hintayin mo hanggang sa huli at ipapakita ko ito sa iyo sa totoong buhay. Naipagtanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit, kahit alam mo na ang dapat gawin, hindi mo ito may sagawa? Bakit napakadaling mangako, magplano at mangarap ng gising na magandang buhay, pero pagdating sa kilos, arabang may hindi nakikitang bagay na humihila sa iyo pabalik sa dati mong kinalalagyan? Alam ko kung ano ang pakiramdam niyan. Napakaraming beses ko na itong nakita na hindi ko na mabilang. Naalala ko ang isang Pasko. Dumating ako sa bahay ng tiyo ko, isang masipag at tapat na lalaki na araw-araw ay nag-overtime. Sumasakay ng bus at tren sa Toronto para lang makauwi ng gabi at magkapera para pambayad sa mga gastusin. Noong Paskong iyon, halos magpasa-pasa na sila ng tiya ko ng utang sa iba't ibang tindahan. Gusto nilang mabigyan ng regalo ang mga anak nila. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi ko, sa susunod na taon, pareho pa rin ito. Alam mo yan, hindi ba? Nagalit siya, tinawag akong negatibo. Sabi niya gaganda ang takbo ng buhay. Pero sa kaibuturan, alam niyang hindi totoo iyon. At hindi nga gumanda, hindi hanggang sa maunawaan nila ang natutunan ko na wala kang mapapahala kung habol ka ng habol sa pera pero utak mo naman ay nakatutok sa kakulangan. Natatakot aminin ito ng karamihan, pero sasabihin ko pa rin, ang mundo mo sa labas ay refleksyon lang ng dalas kung saan nakakulong ang isipan mo. Kung buong araw kang nagrereklamo, nagdududa, iniisip ang mga wala sa iyo, alam mo ba kung ano ang patuloy na darating sa buhay mo? Tama, mas marami pang dahilan para magreklamo. At isinisisi mo ito sa gobyerno, sa boss, sa ekonomiya. Pero ang totoo, ikaw ang gumagawa ng realidad mo, bawat segundo, gamit ang iniisip at nararamdaman mo. Ako mismo ay isang malaking gulo noon. Kagraduate ko pa lang, kung ano-anong racket ang pinapasok ko, nagpapalit ng langis ng kotse, naglilinis ng sahig sa talyer, kumikita lang ng barya para makaraos. Naniniwala akong hanggang doon lang ako, na mahirap ang buhay. At alam mo, totoo nga, hanggang isang araw, isang lalaki ang nag-abot sa akin ng libro. Isipin at yumaman ka. Wala akong naintindihan noong unang basa. Pero may kumiliti sa kaluluwa ko. Baka mali ako. Baka kaya ko papala. Alam mo ba kung bakit ko ito ikinukuwento? Kasi habang hindi mo naunawaan na ang paradigma mo, ang tahimik na programang nakatira sa utak mo, ang siyang nagpapasya kung ano ang ginagawa mo o hindi mo ginagawa. Walang magbabago. Gusto mo ng patunay? Isipin kung ilang New Year's resolution na ang ginawa mo. Ilan ang tumagal ng lampas 30 araw? Maging tapat tayo, halos wala. Hindi ito katamaran. Hindi ito kawalan ng ugali. Dala ito ng dalas. Ang automatikong piloto mo ang humihila sa iyo pabalik sa luma mong dalas. Nakikita ko ito araw-araw, mga taong bumabasa ng libro, uma-attend ng seminar, nanonood ng video ng paulit-ulit pero sa praktika, patuloy na gumagastos ng lampas sa kinikita, paulit-ulit na sinasabi ang hindi ko kaya, malas ako, hindi para sa akin ito. Ara itong pagsubok na itono ang isang jazz na istasyon sa lumang radyo na nakalok sa tugtugang rock na malakas ang ingay. Hindi ito gadana. Gusto mong baguhin ito. Simulan mo ngayon ang isang simpleng bagay pero makapangyarihan. Bantayan mo ang iniisip mo tuwing pera ang usapan. Sa susunod na makita mo ang isang tao na umaisenso, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Sinwerte siya, nagnakaw siguro, o darating din ako diyan. Bawat isip na ito ay nagpapalabas ng signal. Isang signal na humihila pa ng katulad nito. Madalas kong sabihin, hindi salita ang naintindihan ng universo, kundi dalas. Kahit buong araw mong sigawing mayaman ako,
Kung sa loob-loob mo ay takot kang buksan ang bank account mo, ang totoo mong dalas ay kakulangan. At hindi lang ako ang nagsasabi nito. Ayon sa mga pag-aaral, halos 80% ng mga taong nanalo ng malalaking premyo sa loto ay naubos ang pera sa loob ng 5 taon. Hindi ito malas. Ito ay paradigm. Nanalo sila ng pera, pero hindi nila binago ang dalas sa loob. Lumalapit ang pera, pero hindi ito napapanatili. Para itong tubig na dumudula sa pagitan ng mga daliri ng taong nakatutok pa rin sa kakulangan. Hamunin mo ang sarili mo na subukan ito ngayon din. Kunin mo ang isang kwaderno at isulat mo, walang sukat o takot. Isulat mo ang lahat ng naiisip at nararamdaman mo tuwing maririnig mo ang salitang pera. Ilahad mo ang mga kinatatakutan mo, mga alaala, mga kasabihang narinig mo noong bata ka pa. Isulat mo lahat ng walang itinatago. Pagkatapos, basahin mo ito ng malakas. Mapapansin mo kung gaano karaming kalat sa enerhiya ang dala mo araw-araw nang hindi mo namamalayan. Doon mismo magsisimula ang pagbabago mo. Una, inilalabas mo ito sa dilim, tapos ikaw mismo ang pipili ng ibang dalas ng may kamalayan. Noong ginawa ko ito, biglang bumaliktad ang takbo ng buhay ko ng sobrang bilis na maraming tao ang nag-akala na nagsisinungaling ako, kaya naman ay nanloloko ako ng kapwa. Pero wala akong niloko. Ang totoo, naloko ko ang deity kong sarili. At ulitin ko pa rin iyon kung kinakailangan. Maaari kang manatili diyan sa kinalalagyan mo ngayon at sabihing, hindi ito ubra sa akin. Pwede. Pero pwede mo ring gamitin ang parehong lakas para itanong sa sarili. Ano kung baguhin ko ang dalas ko? Ano kaya ang mangyayari? Tanging ikaw lang ang makakasagot niyan. At kung ako ang nasa lugar mo, hindi ko ipagpapaliban sa kinabukasan. Umpisahan ko agad-agad. Dahil lalagpas at lalagpas ang oras. Pero ang dalas na pipiliin mo ay nasa iyong mga kamay. At kapag iba ang pinili mo, muling inaayos ng buong sansinukob ang lahat para sumabay sa iyo. Kaya, sabihin mo, ano ang dalas mo ngayon? At ano ang magiging dalas mo mula ngayon? Pag-isipan mo ito. Damin mo ito. At magbago ka, dahil ito ang nagbabago sa lahat. Maraming tao ang lumalaki na paulit-ulit na sinasabihan na ang pera ay marumi, ugat ng lahat ng kasamaan, na ang mga may maraming pera ay gahaman, o mas malala pa, na ang pera ay hindi nagbibigay ng kaligayahan. Paulit-ulit ko rin itong narinig habang lumalaki. Baka ikaw rin ay ganoon. Pero hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na bihirang ipahayag ng mga tao ng direkta. Ang pera, mga isa, ay walang ginagawa. Hindi ito mabuti o masama. Inapalakas lang nito kung ano na ang meron sa loob mo. Isa itong malakas na mikropono ng iyong pagkatao. Nasaksihan ko ang mabubuting tao na naging mas mapagbigay pa ng yumaman sila. At nakita ko rin ang mga kuripot na naging hindi na matiis kapag nakaroon ng malaking kapangyarihan sa pagbili. Hindi pera ang nagpapasama sa tao. Ang masalimuot na ugali at prinsipyo ang lumalabas kapag wala ng kakulangan para magpagalaw ng isip. Kaya sinasabi ko, ayusin mo muna ang laman ng puso at isipan mo dahil pag dumating ang pera at darating ito, kung matututo kang bumagay sa tamang dalas, ilalantad lang nito kung sino ka talada. Malinaw ito sa akin noon pa man. Bahagi ng lahat ng kinikita ko ay ilalaan ko para tulungan ang mga hindi nabigyan ng parehong pagkakataon tulad ko. Ako at si Sandy, ang kasama ko sa buhay, nagsimula kaming magbigay ng maliit lang. Minsan, hindi pa nga kami sigurado kung may matitira pa para sa amin. Pero tuwing nagbibigay kami, may mahiwagang nangyayari. Para mas dumadami pa ang bumabalik. Hindi lang pera ang bumabalik, kundi ang kagalakan na malaman na bawat sentimo ay nakakatulong sa isang bata na magkaroon ng malinis na tubig, totoong pagkain, at matinong eskwelahan. Mayroon akong litrato sa opisina ko na itinuturing kong tropeo, isang kumpol ng mga batang nakangiti. Nag-aaral gamit ang mga aklat at materials na binigay namin. Kapag tinitingnan ko iyon, naalala ko, hindi ako binago ng pera. Binigyan lang ako nito na mas malawak na maabot.
Pero alam kong iniisip mo ngayon, Bob, ni hindi sapat ang kita ko para sa mga bayarin ko. Aano pa akong mag-iisip na magbigay o tumulong sa iba? Diyan ka madalas mabitag. Hinihintay mong maging masagana ka muna bago ka umokto bilang isang taong masagana na. Pero baliktad ang takbo ng batas ng Dallas. Una, kumikilos ka bilang isang taong nagtitiwala na may kasaganahan. Saka pa lang dumarating ang kasaganahan. Tila taliwas sa nakagawian. Alam ko. Pero tingnan mo ang mga gumagawa nito. Halimbawa si Oprah Winfrey. Yumaman siya hindi dahil iniipon niya lahat para sa sarili, kundi dahil namuhunan siya sa mga tao, sa mga adhikain, at sa mga proyektong nagpapabago ng buhay. At ano ang nangyari? Lahat na mahawakan niya ay umuunlad dahil ang dalas niya ay nakatutok sa pagtulong, hindi sa takot. Sa kabilang banda, gusto mo ba ng halimbawa kung paanong hindi kayang sagipin ng pera ang isang tao mag-isa? Isipin mo si Mike Tyson. Kumita siya ng bilyon-bilyong piso, higit pa sa kayang ubusin ng kahit sino. Pero wala siyang tamang pag-iisip. Wala siyang disiplina sa sarili. Wala siyang kaalaman sa enerhiya. Ano ang naging bunga? Naubos ang lahat. At hindi siya nag-iisa. Inapakita ng mga pag-aaral na halos 70% ng mga taong nakatanggap ng malalaking pamana o premyo sa loto ay naubusan ng lahat sa loob ng wala pang 10 taon. Hindi pera ang kulang, kundi ang matibay na kaisipan para pangalagaan at paramihin ito. Kaya gusto kong itanong mo sa sarili mong gayon, kung bukas pagising ko, 10 ulit na mas malaki ang laman ng account ko kaysa ngayon, handa ba ako? Marunong ba akong humawak nito? Saan ko ito ilalaan? Sino ang matutulungan ko? O baka nga ubusin ko lahat ng pera para lang maramdaman kung makapangyarihan ako saglit. Apos gigising ulit sa perehong kakapusan. Huwag kang umiwas sa tanong na ito. Totoo, mas magpapalaya sa iyo. Kapag binago mo ang pananaw mo sa pera, nag-iiba ang pepel nito sa buhay mo. Hindi na ito pabigat, hindi na sanhi ng kaba o sakit ng ulo, nagiging kasangkapan ito. Isang sandata para marating mo ang dapat mong marating. Hindi na bibili ng pera ang kabutihang asal. Ngunit ito ang nagbabayad ng paaralan ng anak mo, nagsisiguro na may maayos na gamutan, nagpapagawa ng mga tirahan, naghuhukay ng balon sa mga baryo na ni minsan ay walang malinis na tubig. Binubuksan ng pera ang mga pintuang hindi kayang buksan na mabuting hangarin lamang. Kaya sinasabi ko, tigilan mo na ang paulit-ulit na sinasabi mong marumi ang pera, na ito ang nagpapalayo sa tao. Ang tunay na nagpapalayo ay kayabangan, kawalan ng tiwala sa sarili, at sobrang paglaki ng ego. Ang pera, pinapalakas lang nito ang boses mo. Kung mabuti ka, magiging bukas palad ka, magiging impluensya ka, magiging huwaran ka. Kung hindi ka mabuti, malulunod ka sa bisyo, luho at kayabangan. Ikaw pa rin ang magpapasya. May hamon ako sa iyo. Sa loob ng 7 araw, sa tuwing gagastos ka ng pera, kahit pambayad lang sa pandesal o pambayad ng kuryente, dawin mo ito ng may pasasalamat. Sa isipin mo, nagpapasalamat ako dahil may kakayahan akong bayaran ito. At sa tuwing tatanggap ka ng kahit kaunting sukli, magpasalamat ka rin. Pansinin mo kung paano nag-iba ang enerhiya mo kapag itinigil mong tingnan ang pera bilang problema at sinimulan mong ituring ito bilang kaagape. Ang katotohanan ay tuwid, hindi ka binabago ng pera. Ibinubunyag lang nito kung sino ka na talaga, pero mas malaki ang saklaw. Kapag natutunan mong gamitin ito ng may talino, maunawaan mong walang hangganan ang kabutihang magagawa mo sa mundo at ang kasaganaan na babalik sa iyo. Ganito lang kasimplo. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Tanging ang sumusubok lang ang nakakaunawa sa lakas ng batas na ito. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Hindi ko tinutukoy ang eksaktong address ng bahay mo o ang barangay na tinitirhan mo. Ang ibig kong sabihin ay ang tunay mong posisyon sa buhay. Financial, emotional, spiritual. Marami ang akala alam nila, pero paikot-ikot lang pala sila dahil hindi man lang nila tinanong ng maayos ang tanong na ito. Nasaan ako? Nakakatuwang isipin na halos lahat ng tao, puro plano kung saan gustong makarating.
Gusto nilang kumita ng mas malaki, maglakbay ng maglakbay, magkaroon ng oras na malaya, maramdaman ang katahimikan ng isip. Maganda ang mangarap at lagi ko itong itinataguyod. Pero magpapakatotoo ako. Kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula, ang pangarap mo ay magiging isang ilusyon lang. Para ito magmamaneho ka papunta sa ibang lungsod na wala kang mapa. At higit pa roon, hindi mo alam kung saan kanto ka magmumula. Palagi ko itong nasasaksihan. At hindi lang ito nangyayari sa mga kapos. May mga tao na malaki ang sahod, may sasakyan na bagong modelo, pero lubog sa utang, nagigising sa kalagitnaan ng gabi na basang-basa ang likod sa pawis dahil hindi alam kung paano babayaran ang susunod na bayarin sa credit card. Sa labas, mukha silang maayos. Sa loob, puro kaguluhan. Gusto mo ng halimbawa? Isang pag-aaraw ng FINRA, isa sa pinakamalaking autoridad sa pananalapi sa Estados Unidos, ang nagsabi na halos 60% ng tao ay hindi kayang sabihin ng tuloy-tuloy kung magkano ang kanilang netong kita at eksaktong halaga ng kanilang utang. Napakadaling lokohin ang sarili kapag ayaw mong harapin ang katotohanan. Hindi ito dahil kulang ka sa talino, kundi dahil masakit itong titigan ng direkta. Kapag sinabi kong alamin mo kung nasaan ka, hindi para ipahiya ka, kundi para palayain ka. Isisiwalat ko ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Sa loob ng ilang taon, may dala akong maliit na card sa bulsa ko na may nakasulat na layunin ko gamit ang ballpen. Binabasa ko ito palagi. Nakalagay doon kung saan ko gustong makarating. Pero ang totoong nagbago sa buhay ko ay ang malinaw kung pagkaalam kung nasaan ako. Noon, isa lang akong bumbero sa Toronto. May sweldo na hindi umaabot kahit kalahati ng gastusin ko. Lubog ako sa utang, wala akong nakikita sa kinabukasan. Hanggang hindi ko inamin ito sa sarili ko, wala akong nabago. Marami ang nagtatanong sa akin, ano ang unang hakbang para umunlad? Sinasabi ko, umupo ka at isulat mo ang kasalukuyan mong kalagayan na parang gumagawa ka ng ulat. Magkano ang kinikita mo? Magkano ang nilalabas mo? Kanino ka may utang? Magkano ang interest na binabayaran mo buwan-buwan? At huwag kang magkunwari. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Ang panlilin lang sa sarili ang pinakamatinding magnanakaw ng pangarap. May pamilya ako na nabago ang buhay ng ginawa ito. Inili ko ang tiyo at tiya ko na dumalo sa seminar ko sa HET, sa lungsod ng Toronto. Katulad lang sila ng karaniwang mag-asawa sa gitnang uri. Halos lahat ng bagay binabayaran ng hulugan. Walang sariling sasakyan. Umaasa sa pampublikong transportasyon. Sa ikatlong linggo ng kanilang pagdalo sa seminar, bigla nilang naisip na hindi pa pala nila kailanman isinulat ng seryoso kung ano talaga ang gusto nila at kung nasaan na sila pagdating sa pananalapi. Nakagugulat iyon para sa kanila. Pero dahil sa pagkagulat na iyon, nagising sila mula sa paulit-ulit na siklo ng pagtatrabaho para lang may pambayad sa mga bayarin. Bago sila pumanaw, nakabili sila ng 2 ari-arian, nakapagtayo ng sariling negosyo at may bahay bakasyunan sa Florida. Lahat nagsimula ng tanggapin nila kung nasaan na sila sa buhay. Diyan maraming tao ang natitigilan. Nakakatakot kasi. Mas madali yatang maniwala na balang araw may biglang himala, na balang araw mananalo ka sa loto, na balang araw may darating na tao na magbibigay sa iyo ng pagkakataong kakaiba. Pero sinasabi ko sa iyo, hindi darating ang araw na iyon para sa taong hindi alam kung saan siya nakatayo sa mapa ng sariling buhay. Kaya ngayon na, bago mo matapos ang panonood ng bidyong ito, gusto kong gawin mo ito. Kumuha ka ng papel at gumuhit ng isang tuwid na guhit sa gitna. Sa isang panig, isulat mo lahat ng pumapasok na pera sa iyo sa loob ng isang karaniwang buwan. Sa kabilang panig, ilista mo lahat ng lumalabas. Isama mo ang bawat tasa ng cap, bawat hulugan, bawat interest at bawat maliit na bayarin na unti-unting kumakain sa pera mo. Sa simpleng ehersisyong ito, makikita mo agad kung saan tumatagas ang lakas ng iyong pananalapi. At hindi lang ito tungkol sa pera. Nasaan ang kalusugan mo? Nasaan ang sigla ng damdamin mo?
Ilang oras sa isang araw ang ginugugol mo sa pagrereklamo, pag-aalala o paninirang puri sa kapwa. Lahat ng ito ay bahagi ng kung nasaan ka. At lahat ito ay may panginginig, isang panginginig na pwedeng mag-angat sa iyo o magtali sa iyo sa lupa. Hindi ko sinasabi na sisihin mo ang sarili mo. Ako rin ay dumaan sa pinakamababang yugto ng buhay ko. Isa akong kabataan noon na walang direksyon, kulang sa pag-aaral, punang palusot. Pero pinili kong umupo, titigan ang lahat ng pinsala at sabihin, Sajish, nandito ako ngayon. Mula rito, magpapasya akong pumunta kung saan ko gusto. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag ginawa mo ito? Tumitigil ang isip mo sa pag-aksaya ng lakas sa mga dahilan at sisimulan nitong hanapin ang mga solusyon. Ang utak mo ay magiging parang investigador. Makikita mo ang mga daan na dati ay hindi mo napapansin. Palagi kong sinasabi na ang linaw ay kapangyarihan. At hindi ito basta kasabihan lang. Ito ang pinakatotoong katotohanan. Nakakita ka na ba ng nagmamaneho sa gabi na walang bukas na ilaw? Tiyak na sakuna iyon. Ang pagkakaroon ng layunin ng hindi alam ang kasalukuyang kinaroroonan ay ganito rin. Kapag binuksan mo ang mga ilaw, ibig sabihin, kapag alam mo kung saan ka nakalade, kahit gaano kalayo ang pupuntahan mo, maaabot mo iyon dahil alam mo ang direksyon. Kaya ngayon, itatanong ko sa iyo, may tapang ka bang titigan ang sarili sa salamin ng buhay at sabihin, nandito ako, eksaktong nandito, at mula rito, pupunta ako roon. Kakaunti ang gumagawa nito, pero lahat ng gumawa, binago ang lahat. At sigurado ako, kapag ginawa mo ito, mababago mo rin ang lahat. Dahil walang nananatiling pareho matapos harapin ang sariling katotohanan. At kapag nangyari ito, kumikilos ang kalawakan, lumilitaw ang mga pagkakataon, bumubukas ang mga pintuan. Lahat dahil alam mo na kung saan ka nagsisimula. At alam mo na kung saan ka papunta. Napaisip ka na ba kung ilang beses mo na sa buhay sinabi na magbabago ka, pero bumalik ka pa rin sa dati mong gawi? Ara bang may di nakikitang puwersa na hinahatak ka pabalik, kahit anong pilit mong umusad? Ang puwersang ito ay may pangalan, paradigma. At kung hindi mo babasagin ang sarili mong paradigma, siya ang patuloy na babasag sa iyo, sa isang piraso, araw-araw. Maraming tao ang iniisip na ang paradigma ay magandang salita lang para sa ugali. Hindi ito ganoon. Ang paradigma ay napakalalim na programang mental na kumokontrol kahit sa mga iniisip mong biglang sumulpot lang. Siya ang dahilan kung bakit lagi kang nagigising sa parehong oras, iniinom ang cup sa parehong paraan, pumapasok sa trabaho habang nagrereklamo sa parehong bagay, gumagastos ng hindi mo kaya, ipinapapaliban ang mahahalagang desisyon at tinatapos ang bawat buwan na sinasabing sa susunod na buwan magbabago ako. Alam ko kung paano gumagana ang siklong ito dahil araw-araw ko rin itong kinakalaban. At alam mo ba, hindi ako ligtas dito. Walang ligtas. Kamakailan lang, may pangako ako sa sarili. Magsusulat ako araw-araw gamit ang kaliwang kamay. Kanan ang sanay ko, kaya nangangailangan ito ng disiplina at konsentrasyon. Sa ika-20 araw, may biyehe ako at bigla akong tinuksong mag-isip. Iwan mo na ang kuwaderno sa bahay, Bob. Pwede ka namang magsulat pagbalik mo. Wala namang mawawala. Iyon ang paradigma ko na sinusubok ang salita ko. Halos mahulog na ako sa petibong, pero huminga ako ng malalim at inisip. Kung hindi ko mapagtatagumpayan ito ngayon, ako rin ang talo sa huli. Ganyan ang totoo. Ang lumang paniniwala ay hindi sisigaw o kakatok sa pinto mo. Tahimik lang ito. Bibigyan ka pa nga ng aliw. Bubulong na mas mabuting magpahinga muna ngayon at subukan muli bukas. Pero ang bukas na iyon, madalas ay hindi dumarating. Kaya maraming sumusuko at nagiging dalubhasa sa paggawa ng dahilan. Kilala mo ba ang ganitong tao? O baka ikaw mismo ang gumagawa nito? Nasaksihan ko na ang lumang paniniwala na si Rain ang kayamanan ng maraming tao. Nakita ko na ang matatalinong negosyante na nawalan ng lahat dahil ayaw nilang bitawan ang luma nilang idea kung paano kumita.
Nakita ko ang mga magulang na buong buhay inuulit sa mga anak na ang pera hindi basta tumutubo at ang mga anak, pagleki, inuulit ito na parang dasal, sinasara ang pintuan ng kasaganaan. Para itong bahay na minanamong puno ng bitok, kung hindi mo ito gibayin at buwing muli, siguradong guguho balang araw. Pero nakita ko rin ang kabaligtaran. May mga tao na walang naniniwala sa kanila, pero biglang bumaliktad ang mundo nang pinilit nilang baguhin ang pananaw nila. Umasok ako sa mga kulungan. Nakausap ko ang mga lalaking maraming taon na ikinulong mag-isa sa madilim na selda. Isa sa kanila, si Joy, ay itinuturing na napakadelikado na ayaw siyang ipasok ng mga bante sa silid ko. Pero pinilit ko. Noong una, ginulo niya ang pag-uusap ko, tinagtatawanan lahat. Isang Sabado, napagpasyahan kung hindi ko nahahayaang siya ang mangibabaw. Lumapit ako, tinitigan ko siya, at tinawag ko siyang hangal, kahit nanginginig ako sa takot. Pwede niya akong sakalin noon din pero alam mo ang nangyari. Tumawa siya ng malakas. Sa tawa niyang iyon, parang unti-unting bumigay ang pader sa loob niya. Si Joy ang naging pinakamalakas kong katuwang sa loob ng kulungan. Nang makalabas siya, inayos niya ang buhay niya at naging kanang kamay ko. Inilas niya ang label na kriminal na daladala niya mula pagkabata. At hindi na siya bumalik sa deity. Bakit ko ito ikinukuwento? Para maintindihan mo na kahit gaano kalakas ang hawak ng lumang paniniwala mo, mas malakas ang pasya mong baguhin ito. Pero walang sese ang magpursiging ngayon tapos susuko bukas. Kailangan mong handang gawin ang lahat hanggang sumigaw ang lumang sarili mo ng tama na. At saka mo siya sasagutin, ako na ang may hawak ngayon. Gusto mo bang makita kung paano gumagana ang lumang paniniwala mo? Subukan mong baguhin ang maliit na ugali. Gumising ng 30 minuto ng mas maaga kaysa deity. Halimbawa, sa unang araw, kakayanin mo. Sa ikalawang araw, magrereklamo ang katawan mo. Sa ikatlong araw, bubulong ang isip mo. Karapat-dapat kang matulog pa. Sobra ang pagod mo kahapon at kapag bumigay ka, tapos na, panalo na ang lumang paniniwala. Kaya lagi kong sinasabi, mahirap magbago pero hindi ito impossible. Kailangan mo lang ng disiplina, paulit-ulit na pagsasanay at malinaw na direksyon kung saan ka patutungo. Ayon sa pag-aaral ng pamantasan ng Duke, higit sa 40% ng ating ginagawa araw-araw ay automatiko na lang, hindi pinag-iisipan. Para kang naka-autopilot ng lumang paniniwala. Kalahati ng araw mo, para kang robot na hindi namamalayan. Isipin mo, ano kung ang autopilot na ito ay mareprogram para kusa kang umunlad? Iyan ang mangyayari kapag ikaw ang may hawak sa paniniwala mo, hindi ka baligtaran. Kaya may hamon ako sa iyo. Pumili ka ng isang simpleng gawin na taliwas sa nakasanayan mo. Hindi kailangan malaki. Pwede mong subukang uminom ng 2 basong tubig tuwing pagising, araw-araw, walang palya. Gawin mo ito sa loob ng 30 araw. At kapag may boses sa loob mo na bubulong, hindi na kailangan ngayon. Tandaan mo ang sinasabi ko ngayon. Ang boses na iyon ay ang lumang paniniwala mo na natatakot mawalan ng kapangyarihan. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula kapag pinapatunayan mo sa sarili mong kaya mong talunin ang bahagi mo na ayaw magbago. Alam mo ba ang pinakamalaking gantimpala? Kapag bumigay ang lumang paniniwala, bumubukas ang daan. Mga pintuang deity ay sarado, biglang bumubukas. Tamang tao ang dumarating. Mga idea ay susupot bigla. Hindi tumahika, ito ay ikaw, umaandar sa bagong sigla, humihila ng bagong mundo. At kung may magtanong kung paano mo ito nagawa, sabihin mo ang totoo, inalo ko ang lumang paniniwala ko. At kung kaya ko, kaya mo rin. Sa huli, ito ang pinakaiba ng taong puro reklamo sa taong puro gawa. Hindi ka isinilang para maging alipin ng luma mong programa. Nandito ka para isulat ang sarili mong kwento. Kaya isulat mo, pero simulan mong gayon. At huwag kang titigil hanggang maging impossible nang bumalik sa deity mong anyo.